Tingnan nyo, panoorin nyo ito na bastusan daw siya. Nabastusan si Senador Ping Lacson sa paglalabas ng minorya ng sarili nitong report sa flood control scam. Inunahan pa raw ang Blue Ribbon Committee. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Manlos. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung bakit mukhang mapapalitan niya si Lacson at saka si Soto kung nagkataon. Unya-unya, relax, ikikwento ko sa inyo yan mamaya-maya, ha? Pero wag nyo munang kalimutan, mag-subscribe kayo. Daming nanunood din nakasubscribe. Walang Diyo. Nood noon, libre na nga manood, susubscribe. Wala rin bayad mag-subscribe. Hindi nyo pa i-click. Pag ito hindi tumaas yung, hindi, ngayon naman medyo tumaas na, naging 50%. Dati 40% lang, naging 50 na. Pag yan hindi nag-70, ayoko na, ha? Subscribe lang, dali-dali na, i-click nyo lang. Alam ko naman, alam mo, 70% na nanonood sa YouTube channel natin, nasa cellphone, wala sa TV. Sa cellphone ang dadali mag-subscribe, ganun nyo, isang pindot nyo lang. Pinagagalitan yung mga nanonood, oh. Siyempre. May mali nga ba sa paglalabas ng minority report? Jiggy, respect begets respect. Yan ang mensahe ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson. Matapos ngang... Tama ka. Tama ka dyan, Lacson. Respect beget respect. Sa mga beget mo. Ano ba yan? Pagkain ba yan? Respect begets respect. Alam mo, ibig sabihin yan? Kung gusto mo respetuhin ka, respetuhin mo rin itong mga kasamahan mo. Ang problema sa'yo, gusto mo ikaw lang magaling. Gusto mo ikaw lang nasusunod. Gusto mo respetuhin ka nila Marcoleta? Ha? Ni Amy Marcos? Umano ka. Respetuhin mo sila. Kaya ka hindi nire-respeto niya mga yan dahil di mo sila nire-respeto. Tama ka. Respects, buget. Respect. Labas ng sariling report ng Senate Minority Bloc kaugnay sa mga investigasyon ng Blue Ribbon Committee kaugnay sa maanomalyang flood control project. Sabi ni Senator Ping, paano raw ba niya rerespetuhin ang isang dokumento na sumisimbolo sa pambabastos hindi lamang sa mga miyembro ng Blue Ribbon kundi sa buong Senado. At ayon nga sa senador, pwede naman daw sanang binalikan na lamang ng mga senador na naglabas ng tinatawag na minority report, yung rules ng Senado. Total, mga veteranong senador naman daw sila at makikita nila doon yung tamang procedure na ang dapat na gawin, ipa-adopt yung committee report sa plenaryo at hindi basta naglalabas at uunahan pa yung mother committee, which is in this case Blue Ribbon Committee, at ibibigay diretso sa opisina ng Senate President. Nakapanayam din, Jiggy, ng story ko ng 1PH itong si Senator Ping Lacson at narito ang bahagi ng kanyang pahayag. Na tama yung ginawa niya, ni-refer sa akin. Ngayon, anong gagawin ko doon? Anong disposition? Trust can. May mga bitter Hindi matanggap na hindi na sila nasa majority. Ayan ang problema sa'yo. Respects beget respects mo. Bastos ka rin Trash can talaga kagad Di ba? Talagang dapat ka rin bastusin. They cannot move on. At meron bang pagkukumpara yung ibang senador dito sa minority report at tinakbo ng Blue Ribbon hearing? Yes, Jiggy. Ang sinasabi ng ibang mga senador, for example, sila Senator Amy Marcos, Senator Rodante Marcoleta, hindi nga sila masaya or disappointed nga raw sila dyan sa itinakbo ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Tila bitin na bitin daw sila sa mga direksyon na tinatahak nito. Halos wala raw mga bagong impormasyon. Kasi for example, kay Senator Marcoleta, sabi niya, bakit nag-google ng ilang oras para doon sa mali-maling grade coordinates na ibinigay para sa mga flood control projects. Nung umpisa pa lang daw ng hearing kung saan siya yung chairman ay nailabas na raw yung puntong iyan. Ganun pa man, si Senator Risa Hontiveros na bahagi naman ng mayorya, sinasabi niya na satisfied naman siya sa pamamalakad at pagconduct ng public hearing hearing na ginagawa ng Blue Ribbon Committee. Balikan ko lang konti, Jiggy, ito mismo minority report na ito kung saan
saan naglalaman ng pangalan ng mga politiko, public officials, mga individuals na nadidiin sa flood control scandal. At isa nga sa nabanggit dyan, si dating Speaker Martin Romualdez, habang sinasabi na baseless daw yung pag-link kila Senator Jinggoy Estrada at Senator Chis Escudero dyan sa issue ng flood control scandal dahil nga wala raw sapat na basihan. Pero hindi pa man nababasa ni Senator Risa Hontiveros yung minority report na yan. She's of the same belief, Jiggy, na posible nga raw na meron talagang pananagutan si dating Speaker Romualdez dyan sa issue ng flood control projects at sa mga anomaly. Talagang ingat na ingat si Hontiveros, Posible. Baka mabuking yung niya, yung kanyang ano bang tawag doon? Insertion. Ayaw niyang tawaging insertion. Allocation. Baka mabuking yung allocation niya di ba? Nga yan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Risa Hontiveros. Leadership has greater responsibility talaga. And kaya rin sinimulan at ipinagpapatuloy ng Blue Ribbon ang investigasyong ito. So that principle is shared among all the members and of course the leadership of the committee. Nabanggit yung pangalan nila. So I guess bukas din yung pagkakataon na dumalo sila sa susunod na pagdinig at ibigay yung kanilang panig. After all, dati na siyang inimbita. Jiggy, hanggang ngayon, wala pang pahayag yung dating speaker kaugnay sa nilalaman ng tinatawag na minority report kung saan nadidiin nga ang kanyang pangalan. Bagamat nauna nang sinabi ng kanyang kampo na walang kinalaman yung dating leader ng Kamara dyan sa flood control scam na yan. Samantala, sinisikap din natin na kunin ang pahayag ni Senator Marcoleta na sinasabing nanguna nga dyan sa paglabas niya ang minority report na yan, pero hanggang sa ngayon ay... Ba't niyo pinatay yung ilaw? Bastos din Nagre-report biglang pinatay yung ilaw. Hayop. na kunin ang pahayag ni Senator Marcoleta na sinasabing nanguna nga dyan sa paglabas niya ang minority report na yan, pero hanggang sa ngayon ay wala pa siyang inilalabas na statement kaugnay sa mga sinabi na Senator Ping Lacson at Senate President Tito Soto. Balik muna sa iyo, Jiggy. Yun pong ulat ni Men Los Baños live. Okay. Bakit ba? Ano bang problema? Ano bang problema? Anong gustong ipapansin ni Senador Marcoleta sa tagpo na yon, Nelson? Na yun naman ang tinanong niya sa naging press con kahapon, kasama niya si Senadora Amy Marcos. Yan. Okay na? Pakinggan natin, Senador Marcoleta. Meron ba kayong napansin nung tinatanong ko yung dalawang testigo kung sino po yung sumasagot? Kasi po, kung nagtatanong ang isang katulad namin at dinidirekta yung tanong sa kanya, dapat siya po yung sumagot, di ba? Iwanan na po natin yun kung hindi nyo napansin. Ang ibig ko lang sabihin dito, Tanga-tanga naman ng mga media, hindi napansin? Ganyan na ba talaga ang mga media natin ngayon? Galing-galingan na lang? tinatanong ko po siya, bakit kaya kayo napunta doon kung ang inyong layunin lang pala ay ituro yung Diskaya na sila pala yung ginamit na nagpapaalis sa kanila dahil yung daw bagong may-ari kailangan na yung bahay at humihingi sila ng ilang panahon pa lang dahil napakahirap maglipat ng kanilang mga gamit. So yung pala si Diskaya lang pala yung itinuturo na siya yung nandun. Ayaw namang aminin ni Diskaya na hindi nga ako nakapunta dyan sa South Forbes na yan ba't ako na naman ang tinuturo ninyo? Pwede ko po bang malaman, kayo po nagtuturo kayo, nakatakip ang mukha nyo. Ako po na tinuturo nyo, wala bang karapatan na makita ko man lang ang mukha nyo. Ayaw po, hindi rin pinaalis yung mga maskara. Pero ang isa pong importante doon na dapat napansin nyo, yung sinabi nilang address, 30 Tamarind Street. Kung napapansin nyo, yun ay bahagi ng paglalahad ni Saldico na sinabi niya yung isang 1 billion. Yun po, nagulo rin, humaba no? Ang simple lang naman tanong ni Senador Marcoleta, pansinin nyo lang po, ito lang ang gusto niya sabihin. Sa akin pong pagkatanong, sa halip na yung dalawang witness na sumagot, hindi po sila sumasagot, kundi si Senador Ping Lacson na chairman ng Blue Ribbon Committee. Naku, patay kayo. Patay kayo dyan. Dahil sa ginawa nyong yan,
Baka sabihin ng ni Lacson, bastos kayo. Hindi, ano ba yung sinasabi niya? No? Ano ba yung sinasabi ni Marcoleta? Ito, pakita natin. Meron ba kayong napansin nung tinatanong ko yung dalawang testigo kung sino po yung sumasagot? Sino yung may-ari ba talaga nung bahay na yon? I will answer that. Ang may-ari po dati, Doris Magsaysay Ho. And you were there as what? Staff ng tenant. And allegedly, ang bagong owner is Martin No. Romualdez. Yun ang sinasabi. Yun ang sinasabi mo kanina? Yes. At referring to Diskaya? No, based on documents. Sandali. Ladies and gentlemen, ang tinatanong po dito ay yung dalawang witness na binitbit ni Lacson. Kasi kailangan natin malaman, hindi porket binitbit mo Lacson, credible na. Ha? Kasi nga, again, what is wrong? Bakit nidala sakyan natin yung binitbit ni Lacson? Kasi nga, dito malalaman mo na tila, sandali. Bakit para bagang ang tinuturo nung dalawang witness na yon ay si Diskaya ang na-meet at ang bumili si Romualdez. Pero pag tinanong mo si Diskaya, sinasabi niyang, hindi ako nakapunta doon sa sinasabi ninyong bahay. So in other words, yung testimony nitong dalawa, instead na makatulong para kumunik si Romualdez dito kay Diskaya, parang pinabubuking nila na wala pala namang ganon na eksena. Ibig sabihin, kesa na sana lumakas yung para bagang nagdala ka ng fake evidence sa court. Parang ganito yan, mga kababayan. 'Di ba sa court, napaka-importante ng ebidensya. Pero it is also important yung handling of the evidence. Pag mali yung handling of the evidence, madalas nadidismiss yan ng technicalities. Kaya nadidismiss minsan ng cases, it's because of technicalities. Mali yung pang-handle. At alam nyo, ginagawa ng ilang mga tiwaling pulis yan. Pag nakahuli ng droga, kasi may proseso kung saan dadalhin yung droga. So ang mangyayari, imamali lang ng konti yung handling nung evidence. Pag namali yun, it will no longer admissible sa court. So, papalya ngayon yung case. Parang ganito ang nangyayari, parang pulis na ang discarding nangyayari na to. Na nagbitbit ng dalawang ebidensya, which is the witness, the two witness, but on this witness, sablay yung kanilang pag-handle ng evidence, which is, sabi nila, nakita daw nila si Diskaya, at siya ang nakikipag-deal, siya ang construction noong time na ginagawa yung supposedly biniling bahay. Dininay ni Diskaya. So therefore, hindi totoo yung sinasabi nitong dalawa. Therefore, walang kinaugnayan si Romualdez. Tama, mali. Kung tanga ka, iisipin mo, okay tong witness. Pero kung matalino ka, mabubuking mo. How would you know kung mabubuking mo yung witness? Number 1, bakit nga ba nakakover? Number 2, tinatanong. Iniimbestigahan, tinatanong ni Marcoleta, sino sumasagot? Si Lacson, hindi ba alam nila yon? Hindi ba nila alam yung sagot? Bakit ikaw sumasagot, Lacson? Booking na booking dito Ulitin natin Kayong napansin nung tinatanong ko yung dalawang testigo kung sino po yung sumasagot? Sino yung may-ari ba talaga nung bahay na yon? I will answer that. Ang may-ari po dati, Doris Magsaysay Ho. And you were there as what? Staff ng tenant. Stop ito Alam nila, kilala nila kung sino may-ari. Bakit ikaw ang sumasagot? Baka magkamali? Baka magkamali ng bitaw ng pangalan? And allegedly, ang bagong owner is Martin No. Romualdez. Yun ang sinasabi. Yun ang sinasabi mo kanina? Yes. At referring to Diskaya? No, based on documents. Thank you for the explanation, Mr. Chair. Kasi po, kung nagtatanong ang isang katulad namin at dinidirect. Nagigets nyo? Again pwede sila magtanong dun sa kung sino man yung resource person or witness na dinala.
yung tanong sa kanya, dapat siya po yung sumagot, di ba? Oh. Yan ang nakakapagtaka. Kaya, no wonder naglabas ng minority report si Marcoleta at si Senator Amy. Kasi nga, may problema doon sa pag-handle at inunahan na nila ng labas. Bakit takot na takot ka, Lacson? Alam mo kung bakit? Kasi, mukhang mabubuking ka. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba.